Supreme Court was unanimous when they ordered the return of the 60 billion pesos funds of PhilHealth transferred to the National Treasury, and they were also unanimous in permanently prohibiting the transfer of the remaining 29.9 billion pesos fund balance. 60 billion pesos na excess fund ng PhilHealth na inilipat sa National Treasury dapat ibalik sa ahensya ayon sa Korte Suprema. Ayon po sa DBM, yung sahod po ay as early as September ay nandyan na po. Ang natatangi lamang po siguro nagkaroon ng konting delay ay yung pag-implement po or pagsasagawa po ng MDC at yung modified disbursement system. Pondong kinakailangan ng Independent Commission for Infrastructure na ibigay na ayon sa palasyo. The Office of the Ombudsman has found probable cause to file criminal charges in connection with an alleged 96.5 million peso ghost infrastructure project in Davao Occidental. Sara Diskaya at 8 DPWH officials sinampahan ng kaso ng Ombudsman dahil sa umano'y ghost project sa Davao Occidental. Alam naman po natin na ang ating mga kababayan marami pa rin pong pumapasyal ng Metro Manila dito namimili. Kaya po i-expect yung next 2 weeks na magbibigat po talaga yung daloy ng traffic. Mga sasakyang dadaan sa EDSA pagpasok ng holiday season, inaasahang tataas pa ayon sa Metropolitan Manila Development Authority. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. May pondo nang magagamit ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Kaya ayon sa Malacanang, hindi pwedeng sabihin na nagkulang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbibigay ng suporta sa komisyon. Inabangan na rin ng palasyo ang isusumiting panukala ng Kongreso para bigyan ng mas malakas sa kapangyarihan ng ICI. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. At ngayon po ay maitatanong po natin, yung pondo po ay nasa kanila na. Naibigay na ng Department of Budget and Management sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ang kanilang initial funding na kakahalaga ng 41 million pesos. Ayon kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro, magal nang aprobado ang Special Allotment Release Order o SARO nito, ngunit nagkaroon lamang ng pagkaantala sa paglalabas ng pondo. Ayon po sa DBM, yung SARO po ay as early as September ay nandyan na po. Ang natatangi lamang po siguro nagkaroon ng konting delay ay yung pag-implement po or pagsasagawa po ng MDC at modified disbursement system. Ito ang sagot ng Malacanang sa lumutang na issue na walang pondo ang ICI at ilan sa miyembro nito ay nag-aabono na sa kanilang gastos. Ayon kay Yuse Castro, hindi naman nagkulang ng pagbibigay ng suporta si Pangulong Marcos Jr. sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Lahat po ng kailangan ng ICI, lahat na maibibigay na tulong po na manggagaling po sa Pangulo, iyan po ay ibinibigay. Nirerespeto naman ng palasyo ang pagbibitiw ni dating Public Works and Highway Secretary Rogelio Babe Singson. Isa sa mga ibinigay na dahilan ni Singson sa kanyang pagre-resign ang kawalan umano ng pondo ng komisyon. Ayon kay Yuse Castro, sinubukan pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pakiusapan ito na manatili sa pwesto. Pinakiusapan po sa pamamagitan po ni Sec Vince na kung maaari pa ay manatili pa siya. At dahil nga muli may concern po si Secretary Babes, iginagalang po yan ng ating Pangulo at nagpapasalamat po tayo sa napakagaling pong serbisyo po ni Babes Singson. Nakaantabay na rin ang Malacanang sa isinusulong ng mataas at mababang kapulungan ng Kongreso na panukalang dagdagan ang ngipin o kapangyarihan ng ICI. Tiniyak ni Yuse Castro na pag-aaralan itong mabuti ni Pangulong Marcos. Dagdag pa ng PCO official, hindi pa napag-uusapan ang posibilidad na buwagin ng ICI dahil nakatutok na ang ombudsman sa anomalya sa flood control projects anomaly. But since nga po
Nandiyan naman din po ang ombudsman at napaka-active din po nila patungkol po sa usapin ng mga anomalyang flood control projects. Maaari pong maging ganun. Pero as of now, wala pa po tayong pinakadetalye o anumang update patungkol dyan. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Iginit ng isang House leader na kabilang pa rin sa prioridad ng Kamara ang pagpasa sa pangapanukalang pagpapalakas sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Pero ang isang leader naman sa House Minority Bloc, duda kung may interes pa ang presidenteng patibayin ng Independent Commission na nag-iimbestiga sa anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Hindi naman nagbabago yon once na nagsabi naman ng leadership ng House of Representatives kung ano yung priority legislation. I'm sure pupunta yon at pupunta yon doon sa stage kung saan pag-uusapan ito sa plenaryo. Dumadaan sa karaniwang proseso ang mga panukalang batas na magbibigay ngipin sa Independent Commission na nag-iimbestiga sa katiwalian sa mga proyektong infrastruktura ng pamahalaan, kabilang na ang flood control. Yan ang tugon ni House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong nang tanungin sa status ng panukalang batas na lilikha sa Independent Commission Against Infrastructure Corruption o ICAIC. Sa ngayon, inuuna lang muna ng House Appropriations Committee ang paghahanda para sa Bicameral Conference Committee meeting kaugnay ng 2026 National Budget. Pero giit nito, nananatiling prioridad ng liderato ng Kamara ang ICAIC bills, lalo na't nagbigay ng commitment si House Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Bojiti III na maipasa ito bago mag-holiday break ngayong Disyembre. Definitely, the bill to institutionalize ICI will be on the agenda. But in terms of priority, the Appropriations Committee now has to prioritize the salient points in the HGAB to reconcile with the Senate version. So I think that's the reason why uunahin talaga ang General Appropriations Act, no, pag-reconcile ng version ng House of Representatives ng HGAB with that of the Senate version. So it's a matter of priority. Duda naman si House Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na may interes pa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang ICI. Ito ay kasunod ng binitiwang pahayag ni Ombudsman Crispin Remulla na posibleng 1 hanggang 2 buwan na lang ang itatagal ng ICI at maaari nang i-turn over ng komisyon sa kanila ang findings sa isinasagawang investigasyon sa flood control project scandal. Ngayon, ang tanong, may interes ba ang Pangulo na palakasin pa ang ICI? Ang moda ngayon ay tapusin na, no? I-shut down na ang investigasyon, no? At mag-aalay na ng ilan na kakasuhan at ipakukulong at hindi na ipagpapatuloy ang investigasyon sa involvement ng gabinete mismo ng Pangulo at sa Pangulo mismo. Yan po ang problema. At kung hindi nila gagawin yon, hindi po magiging credible ang conclusion na nais ilako ng presidente sa publiko. Naninindigan naman si House Deputy Minority Leader at Mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na dapat i-certify na as urgent ni PBBM ang ICAIC bill. Ito ay lalo na't imposible anyang makamit ang inaasahang output sa ICI kaugnay ng isinasagawang investigasyon sa katiwalian sa infrastructure projects ng pamahalaan sa loob lamang ng 2 buwan. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Marihing pinabulaanan ng Department of National Defense na bayad o suhol sa mga sundalo at pulis ang nakatakdang dagdag sahod sa mga military at uniform personnel. Ayon kay Defense Spokesperson Director Arsenio Andulong, walang basihan ang paratang na ito. Sinabi ni Andulong, matagal ng overdue ang sahod sa mga MUP. Wala naman anyang nagreklamo noong nakaraang administrasyon ng tinaasan ng sahod ng mga MUP. Nabibigyan lang anya ng kulay ang base pay increase dahil sa timing nito. Bakit naman nila iisipin suhol ito?
Para sa ating mga sundalo ito, napakahirap ng kanilang trabaho. Hindi ko maintindihan itong mga nagsasabi nun. Na medyo isipin naman nila yung kanilang sinasabi. Nasa yung malasakit natin para sa mga dumidepensa sa ating taong bayan sa ating soberenya. Yan ay isang matagal na ngang overdue. Kung isipin ninyo, huling nagkaroon ng increase nung nakaraan na administrasyon pa. Nung panahon na yun, may nagsabi ba ng ganyan? Yun ang tanong ko sa kanila. Hindi na dapat pagdudahan pa ang timing ng pagbibigay ng dagdag na benepisyo sa military at uniform personnel o MUP. Dagdag pa rito ang mga pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilang kampo ng militar. Ayon kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro, ginagawa lang ng Pangulo ang nararapat para sa mga kawani ng pamahalaan. Ang pagkilala po sa mga kasundaluhan natin, hindi po ito nababatay kung ano po ang nangyayaring ingay ngayon. Mga political noise. Karapatan po nila at dapat lamang pong kilalanin ang kanilang pagiging bayani ng ating bayan. Panibagong kaso ang usad ngayon sa korte kasunod ng pagsasampang muli ng kaso ng Office of the Ombudsman sa mga individual na sangkot sa flood control scandal. Sa pagkakataong ito, kasama sa kinasuhan ang kontratista na si Sara Diskaya. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. The Office of the Ombudsman has found probable cause to file criminal charges in connection with an alleged 96.5 million peso ghost infrastructure project in Davao Occidental. Mga sangkot sa halos 100 milyong piso na ghost flood control project sa Davao Occidental ang sinampahan ng kaso ngayong araw ng Office of the Ombudsman sa Regional Trial Court ng Digos City. Ang proyektong ito kinontrata sa ilalim ng St. Timothy Construction Corporation. Kinasuhan ang mga individual na sina Sara Diskaya at Roma Angeline Rimando ng St. Timothy Construction. Gayon din ang 8 opisyal ng Department of Public Works and Highways, Davao Occidental. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, batay sa mga nakalap na ebidensya, nagsimula lamang ang konstruksyon sa Kulaman Jose Abad Santos sa Davao Occidental nang pumutok ang flood control scandal nitong Hulyo. Ito ay kahit January 2022 pa na i-award ang kontrata. There was no actual construction, yet respondents certified that the project was completed. They are found to have falsified accomplishment reports, issued fraudulent billing documents, and endorsed disbursement vouchers that triggered the release of the entire project cost. Kasong kriminal na malversation of public funds through falsification of public documents at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang kinakaharap ng mga ito. Walang inirekomendang piyansa para sa mga akusado. Haharap din sa administrative cases na grave misconduct at serious dishonesty ang mga akusadong opisyales ng DPWH. Pinatawa na rin ang mga ito kahapon ng 6 na buwang preventive suspension. This is a preventive suspension order which is meant as a provisional remedy so that those officials who were involved in this case cannot and will not tamper with any evidence that may be found in their offices. Pinaplano na rin ang paghahain ng agarang hold departure order sa pagkakataong makapaglabas ng warrant of arrest ang korte. Ayon kay Clavano, sa Regional Trial Court sinampa ang kaso dahil district engineer ang pinakamataas na akusado. Ngunit hindi nila sinasantabi ang posibilidad na mayroon pang malalaking pangalan na masasangkot dito. Now, it is still possible that there are proponents in this case that have yet to be uncovered. But as of right now, and given the counter affidavits of the respondents, wala pa po tayo nakikita. Tiniyak naman mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakaaresto sa mga ito sa lalong madaling panahon. I have directed the DILG and the PNP to ensure that they know the whereabouts of Diskaya at nung iba pa para paglabas ng arrest warrant ay maaresto na sila kaagad. Umpisa pa lang ito. Marami pa tayong ipapakulong at marami pang magpapasko sa kulungan.
Ito na ang pangalawang yugto ng paghahain ng kaso ng Office of the Ombudsman sa Korte, kasunod ang substandard flood control project sa Oriental Mindoro na kinasasangkutan naman ni Zaldico at iba pang akusado. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaasahan ng Metropolitan Manila Development Authority sa susunod na linggo ay mararanasan na ng mga motoristang dumadaan, partikular sa EDSA, ang pagdami ng mga sasakyan dahil sa papalapit na holiday rush. Ayon sa MMDA, madadagdagan ng 5% ang halos 400,000 na mga sasakyan na palaging dumadaan sa naturang kalsada. Samantala, muli namang nagpaalala ang MMDA sa mga motorista na panatilihin ang disiplina at palaging sumunod sa batas trapiko upang maiwasang mahuli sa pamamagitan ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ito ang balita ni Benedict Samson. Well, meron po tayong around 2,400 traffic personnels. In addition, yung ating road emergency group ay naka-deploy po yan, extended na oras yung kanilang deployment hanggang alas 12 ng gabi to coincide with the extended mall hours din. Handa ng higit 2,000 tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority para sa inaasahang holiday rush sa susunod na linggo. Ayon kay MMDA Chairperson Atty. Romando Artes, sa kasalukuyan ay moderate to heavy pa ang nararanasang bigat ng trapiko partikular sa EDSA. Pero sa susunod na linggo, inaasahan na mas bibigat pa ang daloy ng mga sasakyan, lalo na sa mga lugar na mayroong mall sa pamilihan at mga pasyalan. Yung November 17, nagkaroon tayo ng 5% increase ng volume ng traffic from 408 naging 429 something, basta nag-increase ng around 5%. But bumaba uli yan ngayon, but we expect na magkakaroon ng similar increase, around 5% increase sa volume ng vehicles this weekend and going through the as we near yung Christmas season hanggang December 20. Ayon pa sa MMDA, tuloy-tuloy din ang mga road clearing operation sa mga itinilagang mabuhay lanes para maiwasan din ang traffic build-up. Samantala, sa inilabas namang datos ng MMDA, as of November 30, 2025, umabot na sa 252,315 ang naitalang No Contact Apprehension Policy o NCAP violations. Ngunit 119,345 lang sa mga ito ang validated. Kaya naman muling nagpaalala ang MMDA sa mga motorista na sumunod sa mga umiiral na batas trapiko. Kanina, ilan sa pinakitang NCAP violation ng MMDA ay driving while using cellphones at driving without seatbelt. Sa datos ng MMDA, nasa 348 CCTV cameras, habang nasa 186 AI cameras na ang naikabit nila na kayang-kayang kumuha ng litrato kahit gabi. Ito po yung isa sa mga bagong innovations namin. Kaya po kami nagre-remind na number 1, magsuot po tayo ng seatbelt. Dahil ngayon po yung ating mga cameras, kahit gabi, kahit po tinted yung inyong mga sasakyan, nakikita na po ng ating mga cameras yung hindi po naka-seatbelt. Tulad po nitong sa taxi po na ito, makikita niyo po malinaw na kitang-kita na hindi siya naka-seatbelt. Kaya naman bago bumiyahe, dapat siguruhin na nakasuot ang seatbelt at iwasan din ang paggamit ng cellphone habang nagmamaneho. Again, we're not in the business of apprehension just to raise funds. Mas importante po sa amin yung disiplina sa kalsada dahil kung lahat po tayo ay may disiplina sa daan, sumusunod sa traffic rules and regulation, mas makakabawas po yan sa pagbigat ng daloy ng traffic at makakaiwas po sa aksidente. At para naman mapadali ang pagbabayad sa multa, kanina lumagda sa kasunduan ng MMDA katuwang ang e-wallet company na G-Exchange o mas kilala bilang GCash. Gamit ang GCash app, pindutin ang icon na bills, i-click ang government at hanapin ang MMDA. Matapos ito ay ipiliin ang mga hinihinging impormasyon tulad ng UOBR number, name or plate number,
Payment type para sa kung anong violation ng nais bayaran. 7 pesos lang po yung convenience fee. So hindi nyo na po kailangan lumabas ng bahay at sa convenience ng inyong tahanan, opisina, ay pwede nyo na pong bayaran yung mga penalties nyo through GCash. We're continuously working with the MMDA team kasi paano pa nga ba mapapadali? So sana eventually Filipinos can access yung may huli ka through the GCash app din sana, no, para diretso na siya doon. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si May Viandong mula sa Brisbane, Australia. Palalawakin ng Estados Unidos ang travel ban nito upang masakop ang higit sa 30 pang bansa. Ayon kay US Homeland Security Secretary Kristi Noem, patuloy na nire-review ni US President Donald Trump ang mga bansang posibleng isama. Lalo na ang mga bansang may hindi matatag na pamahalaan at hirap makapagbigay ng sapat na impormasyon para sa vetting ng mga biyahero. Ipinatupad ang pinalawak na travel restrictions matapos ang pag-atake sa Washington, D.C. na umano'y isinagawa ng isang Afghan national na nakapasok sa US noong 2021 sa pamamagitan ng resettlement program. Kasabay nito, mas pinaiigting ng administrasyon ang immigration enforcement kabilang ang pagsusuri sa asylum cases at green cards na inaprubahan noong nakaraang administrasyon. Pumirma sa isang kasunduang pangkapayapaan sina Democratic Republic of Congo President Felix Tshisekedi at ang Pangulo ng Rwanda na si Paul Kagame. Layon nitong matigil ang matagal ng labanan sa pagitan ng dalawang bansa. Pinuri ni US President Donald Trump ang dalawang leader matapos nilang lagdaan ang nasabing kasunduang binuo ng White House na magpapahinto ng digmaan at magbubukas sa rehiyon para sa mineral trade. Iginiit ni Trump na ang kasunduan ay magbubukas ng bagong panahon ng kooperasyon at inanunsyong pipirma rin ang Estados Unidos ng bilateral agreements upang magkaroon ng mas malaking access sa rare earth minerals na mahalaga sa US industries. Gayunman, sa kabila ng peace deal ay nananatiling malabo ang agarang kapayapaan dahil tuloy pa rin ang mga sagupaan sa ilang lokalidad at nangangamba ang mga residente na malalabag lang ang ceasefire habang lumalala ang humanitarian crisis. Nabawi na ng mga otoridad sa New Zealand ang isang diamond-studded Fabergé egg locket na nilunok ng isang lalaki matapos itong tangkang nakawin sa Auckland. Ayon sa pulisya, nabawi ito sa natural na paraan at hindi na kinailangang anumang medical intervention. Ang locket na naglalaman ng 60 puting diamante at 15 blue sapphire at may 18-karat na gintong miniature octopus ay ibabalik na sa Fabergé. Naharap ang suspect sa kasong pagnanakaw at muli siyang haharap sa korte sa Lunes, December 8. Kapag ang mag-asawa ay hindi magkaanak, kadalasan ng babae agad ang pinaghihinalaang may problema. Ngunit alam niyo bang natuklasan na mas maraming kaso na ang ugat na infertility ay nagmumula sa lalaki? Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Yung male infertility kasi, ito yung inability of the couple to conceive a child. Hindi sila magkaroon ng anak o mabuntis yung asawa sa loob ng 1 taon na walang contraception. Ang male infertility ay tumutukoy sa kawalan ng kakayahan ng lalaki na mabuntis ang kanyang asawa
matapos ang 1 taon ng regular na pakikipagtalik ng walang contraception o family planning. Ito ay hindi isang bagong issue, ngunit sa pagsasawalang bahala dahil sa stigma at takot na mapagtawanan, hindi ito madalas na pag-uusapan. Paalala ng doktor, malaki ang naiaambag ng lifestyle sa fertility ng lalaki, kaya't ang pagpapanatiling malusog na pamumuhay ang unang hakbang sa pagpapabuti ng fertility. Ngayon na lang, recently lang nalaman na paano pala, pwede pala ang lalaki. Actually, in reality, sa mag-asawa, 25% babae ang may problema. 25% lalaki. 50% parehong may problema. Actually, as high as 3%. Ibig sabihin, 3 sa kada 100 lalaki maaaring may problema sa infertility. You need to live healthy, no? Wala masyadong, hindi pala wala masyadong bisyo. Dapat talaga walang bisyo. Yeah. Alak, sigarilyo, totally give up. Kasi hindi ka makakaproduce ng magandang sperm eh. Isang paglalarawan naman ang ipinahayag ni Dr. Stephen Nazareth, isang urologist mula sa Makati Medical Center. Sa mga father wannabes, mga lalaking naghahangad na magkaroon ng anak ngunit bigong makabuo. Marami sa kanila ang dumaranas ng frustration, pagbaba ng kumpiyansa sa sarili, at minsan ay depression. Kaya't ang infertility ay hindi lamang isyong pisikal, kundi isa ring emotional at psychological battle. Kaya nga yung sinabi nila na every child born is a miracle, totoo yun. Kasi if you only know yung mga frustrations na nakikita ko sa mga father, the wannabes, mga father wannabes na hindi sila makabuo talaga, yung frustration na nararamdaman nila, you can feel it. Na talagang inaano nila na kailan ba kami magkakaanak? Dok, ginawa na namin lahat. Ano pa ba? Panoorin ang iba pang mga paliwanag ukol sa male infertility ngayong linggo sa Doctors on TV, 9 a.m. to 10 a.m. only here on UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala ang Intellectual Property Office of the Philippines laban sa paglaganap ng mga peking produkto sa merkado. Kasabay ito na pagtagsa ng mga mamimila ngayong Disyembre sa gitna ng papalapit na holiday season. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Kasi mas mura po siya, tsaka maganda po quality. Talagang makikita mo yung design nila, makakapili ka po ng maayos. Pricey kasi sa mall eh. Kasi mas makakamura po. Bakit sa mall? Ano pa? Hindi po carry ng budget eh. Limited po kasi budget namin. Mababa ang presyo. Ito ang pangunahing konsiderasyon ng ilang mamimili lalo pa sa Divisoria, Maynila. Mula sa mga damit, laruan, maging gamit sa bahay, mayroon dito. Ngunit may babala ang Intellectual Property Office of the Philippines o IPOPHIL kaugnay ng mga murang produkto. Paliwanag ni IPOPHIL Acting Director General Nathaniel Arevalo, kung mas mababa ang presyo ng branded product kaysa sa orihinal na halaga nito, maaaring ito ay counterfeit item. Ibig sabihin, peke ang produkto. Bukod dito, mayroon pang ibang pamantayan kung paano malaman na peke ang iyong binili. Unang-una yung presyo. Diba? Kung masyadong mababa kaysa dun sa original, magkakaroon ka na agad ng idea o kaya parang pag sa isip mo mukhang peke ito. No? Tapos yung packaging. No? Kung kayo naman ay pamilyar dun sa legitimate original, may makikita kang mga pagkakaiba dito sa peke at saka sa original. Isang indikasyon din doon. At ang isa pa, bukod sa packaging, siyempre yung mismong itsura ng produkto. No? Dito sa Divisoria, normal pa sa ngayon ang dami ng mga mamimili. Ngunit sa mga susunod na araw ay inaasahan na rin ang pagdagsa ng mas maraming tao. Bunso nito, nagpaalala ang IPOPHIL sa publiko kaugnay ng kanilang pamimili ng iba't ibang produkto. Ang ating paalala ay maging mapanuri no? Sa pagbili ng mga produkto lalo na ngayong Papasko kasi ang ating pagkakaalam tuwing may holiday season dadagsa ang mga produkto at based na rin sa ating experience, pagkakataon na rin to ng mga namemeke at counterfeiter to flood our markets with counterfeit saka mga peking produkto.
Upang labanan ng mga counterfeit item, ipinapayo ng IPOPHL na magsumbong o magpadala ng reklamo ang mga lehitimong may-ari ng mga brand ng mga produkto. Ito ay sa pamamagitan ng iba't ibang kaukulang ahensya ng gobyerno, kabilang na ang Bureau of Customs, Philippine National Police at National Bureau of Investigation. Sa bahagi ng IPOPHL, mayroon nila silang programa laban sa counterfeiting online o piracy kung saan may kasunduan ng ahensya sa mga online shopping platform. Of course, andyan lagi yung pinakamatindi nating parusa, yung kulong. Diba? Yung kulong. Tapos meron ding administrative fines, meron ding damages. Yung damages kasi, at saka yung kulong, you have to file a case in court. So, kailangan makipag-cooperate ang mga IPR holders para mag-prosper ang kaso. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inabswelto ng Sandigan Bayan si dating Philippine National Police Chief Alan Purisima at 16 pang akusado matapos mabigo ang prosekusyon na patunayan ang kanilang pagkakasala kaugnay ng kontrobersyal na Warefast Courier Services Contract noong 2011. Sa desisyon ng 6th Division, sinabi ng korte na hindi napatunayan ng guilt beyond reasonable doubt, kaya't inalis din ang kanilang civil liability at binawi ang whole departure orders. Matatandaang iniimbestigahan sila dahil sa pagpili sa Warefast sa pagde-deliver ng firearms license cards kahit walang track record at walang isinagawang public bidding. Bukod pa sa mas mataas sa singil nitong 190 pesos kada delivery kumpara sa ibang courier. Kabilang sa mga naabswelto ang ilang dating opisyal ng PNP at mga incorporator ng Warefast na unang kinasuhan ng Ombudsman noong 2016. Lumitaw sa isang pag-aaral na maraming African penguins sa baybayin ng South Africa ang namatay dahil sa kakulangan ng pagkain. Dahil dito nakakita ng pagbaba ng halos 80% sa populasyon ng mga penguin sa nakalipas na 3 dekada at mas mababa sa 10,000 breeding pairs na lamang ang natira sa buong mundo. Ang pagbaba ng sardine na pangunahing pagkain ng mga penguin ay dulot ng labis na pangingisda at pagbabago sa temperatura at alat ng tubig. Kasalukuyang nagpapatupad ang mga otoridad ng fishing ban sa paligid ng mga colony at nagsasagawa ng mga hakbang tulad ng artipisyal na pugad at pagtatayo ng bagong kolonya upang subukang maprotektahan ang species. Bumabalik ang pangamba sa mga residente ng Indonesia matapos iulat ng Weather Agency ang posibilidad ng panibagong malakas na ulan sa 3 lalawigan ng Sumatra. Hanggang ngayon, hindi pa nakakabangon ang maraming residente na naapektuhan ng malawakang pagbaha sa bansa dulot ng walang tigil na pag-ulan na nag-iwan ng daan-daang nasawi at libo-libong residente na nawalan ng tahanan. Ito ang balita ni Kate Loren. Itakot lang ako. Trauma lang. Nagdulot ng matinding takot at trauma sa maraming residente sa Indonesia ang naranasang malawakang pagbaha sa maraming probinsya bunsod ng ilang araw na walang tigil na pag-ulan. Marami sa mga apektadong residente ang nananatili pa rin sa mga evacuation center at hindi makabalik sa kanilang tahanan dahil sa panganib ng landslide at panibagong pagbaha. Takut lah kami. Itulah kan tiba-tiba kita kan mana tahu, itu kan alam semua kan, bukan kita kehendaknya. Itunya kami waspada kalau hujan. Nakadagdag pa sa isipin ng mga ito ang panibagong forecast ng Weather Agency ng Indonesia kaugnay ng inaasahang muling pag-ulan sa 3 lalawigan sa isla ng Sumatra mula Huwebes hanggang Biyernes. Ayon sa forecast, posibleng makaranas ng moderate to heavy rain ang mga parehong lugar na una nang naapektuhan ng pagbaha. Tadi malam hujan kan, tambah lagi lumpur jalan ke sana, makanya kami di sini tetap. Air nggak ada, lampu nggak ada, kan apa kami bilang, sama kami merasakan, biarlah sama-sama di sini kan, itu sajalah karena sama kami.
Marami pa rin ang nananatili sa evacuation centers dahil sa kawalan ng kuryente at tubig sa kanilang mga tahanan. Sa tala ng mga otoridad, higit sa 800,000 residente ang nawalan ng tirahan dahil sa mga pagbaha at may higit 500 pa ang hindi pa natutukoy ang kinaroroonan. Sa kabila ng panganib, patuloy na naghahanap ng paraan ang mga residente para makaligtas at mapanatili ang pangunahing pangangailangan tulad ng malinis na tubig. Nananawagan din sila sa pamahalaan na madaliin na ang paglilinis sa mga daan upang makabalik na sila sa kanilang mga tahanan. Tapi masalah ceritanya ke rumah lain itu kan. Kalau ke rumah, kalau kami meminta, jalan itulah dulu diseretkan lumpur biar kami bisa masuk ke dalam. Karena rumah kami masuk ke dalam lagi. Segini lumpurnya, Dek. Tiniyak naman ng pamahalaan na ginagawa nila ang lahat upang maibigay sa mga apektadong residente ang kanilang mga pangangailangan. Pinangunahan ng mga lokal na otoridad sa pamamahagi ng pagkain, tubig at mga gamot sa mga apektadong komunidad. Tentunya dari pertama adalah kekhawatiran masyarakat sudah mengantisipasi secara pribadi untuk evakuasi mandiri. Ditambah lagi berikutnya adalah kami juga memberikan informasi dan juga wilayah pemerintah daerah tingkat kecamatan maupun desa untuk memberikan himbauan warga-warga yang memang belum bisa diakses maupun tempatnya belum bisa ditempati agar bisa di posko pengungsi dulu sementara. Ayon pa sa rescue teams, patuloy ang kanilang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan upang matulungan ang mga residente sa evacuation centers at masiguradong ligtas sila habang patuloy ang banta ng pagbaha. Kate Lloren, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakapagtala ang England ng record na bilang ng flu patients sa mga ospital ngayong panahon ng taglamig na umabot sa humigit kumulang 1,700 kada araw. Mahigit kalahati itong mas mataas kaysa noong nakaraang taon habang patuloy pang tumataas ang bilang ngayong linggo. Ayon sa mga eksperto, mas maaga at mas malubha ang flu season ngayong taon, kaya't nagbabala si Chief Medical Officer Chris Whitty na kailangan ng mas seryosohin ang mga sakit tulad ng flu at pneumonia, lalo na sa mga matatanda. Nagpahayag din ng pangamba ang mga opisyal ng NHS na posibleng umabot sa 8,000 flu patients ang kailanganing dalhin sa mga ospital sa mga susunod na linggo, na posibleng masabay sa nakatakdang 5 araw na strike ng mga doktor ngayong Disyembre. Inanunsyo ng Pentagon na 4 na lalaki ang napatay sa panibagong airstrike ng US military sa isang bangkang pinaghihinalaang may kargang iligal na droga sa Eastern Pacific. Ang panibagong pag-atake ay nangyari sa gitna ng lumalaking tanong hinggil sa legalidad ng naturang operasyon. Ayon sa US Southern Command, inutos ni Defense Secretary Pete Hegseth ang pag-atake matapos makumpirma ng intelligence na ang naturang bangka ay bahagi ng isang designated terrorist organization at dumadaan sa kilalang ruta ng mga drug traffickers. Makikita sa inilabas na video ang malakas na pagsabog na bumalot sa maliit na bangka bago ito tuluyang lamunin ng apoy. Habang iginiit ng administrasyon na nasa gyera ito laban sa mga drug trafficker, mariin naman itong tinututulan ng mga legal expert at ilang mambabatas na nagsusulong ng investigasyon at nagpahayag ng pagkabahala sa umano'y pagpatay maging sa mga nakaligtas sa naunang insidente. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Brisbane, Australia. Ako si Mavian Dog. Magandang gabi. Umiiral na sa bansa ang La Nina. Ayon sa Pag-asa, ito ay matapos bumaba ang sea surface temperatures sa Central at Equatorial Pacific mula Setyembre at umabot sa weak La Nina threshold nitong Nobyembre. Batay sa mga modelo, malaki ang posibilidad na manatili ang La Nina hanggang February 2026 na karaniwang nagdudulot ng mas madalas na pag-ulan sa maraming bahagi ng bansa. Dahil dito, inaasahan ang mas mataas na tsansa ng pagbaha, flash floods
at rain-induced landslides sa mga susunod na buwan. Nagbabala rin ng pag-asa na magiging mas aktibo ang tropical cyclone activity sa loob ng Philippine Area of Responsibility habang umiiral ang La Nina. Pinangunahan ng Coast Guard Substation Surigao City ang preemptive evacuation at humanitarian assistance sa gitna ng pananalasa ng Tropical Depression Wilma sa koordinasyon ng Coast Guard Special Operations Group, Northeastern Mindanao at sa pangunguna ng Surigao City DRRMO, isinagawa ang mga hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Isang pamilya ang nailigtas at dinala sa evacuation area para sa kinakailangang tulong. Layunin ng inisyatibang ito na mailayo ang komunidad sa panganib habang sinisiguro ang maayos na paglikas, pagbibigay gabay, transportasyon at agarang tulong sa panahon ng kalamidad. Nadagdagan pa ang mga lugar na itinaas sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 habang papalapit ang bagyong Wilma sa bansa. Bukas inaasahang maglalandfall ang mata ng bagyo sa Eastern Visayas o Dinagat Islands. Ang iba pang detalye ihahatid ni Benison Estareja, weather specialist ng DOST Pag-asa. Huling namata ng sentro ni Tropical Depression Wilma, 180 kilometers na lamang po sa silangan ng Borongan, Eastern Samar. Taglay pa rin ang hangin na 45 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at pagbugso hanggang 55 kilometers per hour. So hindi pa rin po kalakasan ang daladala nitong hangin. Ngunit patuloy ang pagbagal na pagkilos ito westward. So inaasahan po na bukas pa ito posible maglandfall dito sa may Eastern Visayas or Dinagat Islands. Base sa ating latest satellite animation, yung makapal na ulap mas associated pa actually dito sa tinatawag natin na shear line o yung linya kung saan nagtatagpo ang malamig na northeast monsoon at ang mainit na easterlies. Kaya dito sa may bahagi ng Bicol region at ilang bahagi pa po ng Mimaropa and Quezon, asahan yung paminsan-minsang malalakas na mga pagulan overnight. Yung associated naman kay bagyong Wilma, dito po sa may eastern portion of Visayas, asahan yung mga minsang malalakas na ulan at kalat-kalat naman yung ulan dito sa bahagi ng Western Visayas, Central Visayas, Negros Island region, Zamboanga Peninsula, natitirang bahagi ng Caraga region at Northern Mindanao. Yan po ay dahil din kay bagyong Wilma. Yung northeast monsoon or amihan, malakas pa rin po sa ngayon na nagdadala ng may kalamigan at preskong panahon dito sa may northern and central Luzon. Asahan yung mga light to moderate rain sa may Cagayan Valley, Cordillera region, Aurora and Quezon province, natitirang bahagi ng Luzon that includes Metro Manila, partly cloudy to cloudy skies at may chance lamang ng pulupulong may hinang pag-ulan. Base naman sa ating latest satellite animation din po, wala pa tayong namamataan po na panibagong weather disturbance na susunod dito kay Tropical Depression Wilma. Tulad nga po na nasabi natin kanina, within the next 24 hours, posible ang mabagal na pagkilos nitong si bagyong Wilma at ito po ay dahil dun sa presence ng high pressure area dito sa may mainland Asia. So kapag meron tayong high pressure area, napipigilan yung pagkilos or pag-usad ng bagyo. Kaya naman posibleng manatili at mababad po sa mga pag-ulan ang ating mga kababayan po dito sa may silangang bahagi ng Kabikulan at ng Visayas. Malaking bahagi din po dun sa kanyang tropical depression intensity simula po ngayon hanggang sa araw po ng Martes ay dahil dun sa pagpasok ng malamig at tuyong hangin galing po dito sa may northeast monsoon. So napipigilan yung kanyang paglakas o pag-intensify pa bilang isang tropical storm or even typhoon at super typhoon. Plus the moment na magkaroon ng interaction sa kalupaan, nagkakaroon ng frictional effects kung saan nasisira yung sirkulasyon ng bagyo. So hindi natin inaalis yung possibility na habang binabagtas po nito bagyong Wilma, ang kalupaan po ng Visayas ay downgrade po tayo into a low pressure area. Nandun po yung ganyang senaryo, no? However, kahit po ito ay mag-isang low pressure area na lamang, aasahan pa rin po natin yung mga malalakas na mga pag-ulan sa mga susunod na araw associated dito sa bagyong Wilma or sama ng panahon nga eventually na magiging low pressure area kung posible at doon din sa shear line na siyang iiral pa rin naman po hanggang early next week. Base po sa latest track ng Pag-asa, general movement nitong si bagyong Wilma ay westward. So pagsapit po bukas hanggang sa araw ng Linggo, asahan yung pagkilos niya dito po sa malaking bahagi ng Kabisayaan. At pagsapit po ng Lunes ng madaling araw hanggang sa tanghali ay kiilos ang bagyo sa northern portion of Palawan. Pagsapit ng Monday ng hapon pa, ito ay nasa may West Philippine Sea at lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility sa Tuesday pa ng umaga.
Sa ngayon po nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 1 or pabugso-bugsong hangin ang mararanasan ng ating mga kababayan po sa southern portion of Sorsogon, Maynal, Masbate, kabilang ng Ticao Island, gayon din sa northern Samar, eastern Samar at Samar, Piliran, Leyte, southern Leyte, Cebu, Bohol, at sa northern and central portions of Negros Occidental. Meron din po tayong signal number 1 sa northern and central portions of Negros Oriental, gayon din sa Siquijor, northern and eastern portions of Iloilo, central and eastern portions of Capiz, Guimaras, signal number 1. Maging dito rin po sa may Caraga region sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, kabilang ng Bukas Grande Islands and Siargao Island. Maging sa may Surigao del Sur sa northern portion din ng Agusan del Norte, at sa Camiguin po meron tayong signal number 1. Bukod doon sa pabugso-bugsong hangin, possible din po na magkaroon tayo ng mga sea travel suspensions, no? Para na rin po sa safety ng ating mga kababayan. Medyo magiging maalon kasi yung ating mga coastal communities po doon kapag meron tayong may kalakasan na hangin. So lagi magantabay sa ating mga updates para sa mga pagbabago sa ating mga wind signal, kung magbago man yung direksyon or yung intensity nitong si Bagyong Wilma. Para naman sa northeast monsoon ng hangin amihan, may kalakasan po ito sa ngayon, so ibig sabihin malakas din yung hangin na may experience ng ating mga kababayan dito sa Luzon and Visayas, yung mga wala pong wind signal simula po ngayong gabi hanggang bukas ng madaling araw, at may kalamigan nga po ang ihip ng hangin lalo na dito sa may norte at sa mga kabundukan. Tomorrow, most of Luzon pa rin makakaranas po ng mga pabugso-bugsong hangin dulot ng northeast monsoon, maging sa Visayas at hanggang sa may Zamboanga Peninsula. At pagsapit po ng linggo, most of Luzon pa rin po patuloy ang pabugso-bugsong malamig at preskong hangin, gayon din sa Visayas, Zamboanga Peninsula at sa Misamis Occidental. Para naman po sa magiging taya ng ating mga pag-ulan sa susunod na 3 araw, asahan po within the next 24 hours, meron pa rin delikadong mga pag-ulan. Kapag po meron tayong orange, hanggang 200 mm po ang dami ng mga pag-ulan yan, equivalent sa 200 liters per square meter sa loob po ng isang araw ang posibleng ibuhos sa ating mga probinsya dito sa Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, maging dito rin po sa Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, at sa Leyte. Posibleng mas enhance pa yung mga pag-ulan lalo na sa mga kabundukan, kaya naman mataas ang tsansa ng mga landslides doon. At sa ibang parte, possible din yung mga pagbaha. Hindi lang yung mga madalas binabaha po yung mga low-lying areas natin na mga lugar at yung mga pag-apaw ng ilog doon sa ating mga kailugan. Samantala, 50 to 100 mm naman ang posibleng dami ng ulan within 24 hours or 50 liters to 100 liters per day po per square meter sa may Camarines Norte, Romblon, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Cebu, Bohol, hanggang dito sa may Southern Leyte, Dinagat Islands, and Surigao del Norte. We also have to consider na ilang linggo na rin po na nagkakaroon ng madalas na pag-ulan dito sa mga lugar na ating nabanggit, lalo na dito sa Visayas na nadaanan po at naapektuhan ng mga bagyong Tino, Juan at Verbena. Again, patuloy po na mag-ingat sa banta ng baha at landslides at makipag-coordinate sa inyong mga local government units kung kinakailangan po ng evacuation or rescue. Bukas po, araw ng Sabado, asahan din yung kalat-kalat na ulan and thunderstorms na posibleng hanggang 50 mm naman. So hindi siya substantial na talaga nagdudulot po ng mga pagbaha sa natitirang bahagi ng Mimaropa. Yan po ay dahil sa shear line o yung banggaan ng mainit at malamig na hangin. Sa may Zamboanga Peninsula, yung outer cloud bands or outer rain bands ng Bagyong Wilma, affected din ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, and Caraga region. So nandyan din po ang banta ng mga baha at landslides. Light to moderate rains naman ang aasahan sa may norte, kabilang ng Cagayan Valley, sa mga bulubundukin ng Cordillera, down to Aurora in Quezon Province. Magbaon po ng payong kung lalabas ng bahay. Pagsapit po bukas ng hapon hanggang sa linggo ng hapon, ito yung time kung saan binabagtas ng Bagyong Wilma itong hilagang bahagi po ng Cebu, ng Negros Island, yung gitnang bahagi ng Panay Island. So may mga lugar na magkakaroon ng mga pag-ulan dulot kay Bagyong Wilma at dahil na rin po sa shear line pa rin. So itong buong Bicol region, meron po tayong 100 to 200 mm sa dami ng ulan bukas ng hapon hanggang Sunday afternoon. Samantala sa may Romblon, Aklan, and Capiz, yan po ay dahil kay Bagyong Wilma, asahan din yung hanggang 200 mm or delikadong mga pag-ulan na nagdudulot ng malawakang pagbaha at pagguho ng lupa.
50 to 100 millimeters naman ang posible sa may Quezon Province, Marinduque, Oriental Mindoro. Ito po ay dahil sa shear line at dahil kay Bagyong Wilma sa may Northern Samar, Biliran, Leyte, hanggang dito po sa may Cebu, Bohol, Negros Oriental pa rin, Negros Occidental, Antique, Iloilo, and Guimaras. Kalat-kalat naman ang ulan ng thunderstorms pagsapit po ng Sunday, December 7, dito sa Cagayan, sa may Norte, Cagayan, Isabela, Aurora, down to Bulacan, Metro Manila. Asahan din po yung kalat-kalat na ulan ng thunderstorms sa araw po ng Linggo, maging sa natitirang bahagi ng Calabarzon at Mimaropa, natitirang bahagi ng Visayas, ito po ay dahil naman kay Bagyong Wilma, at sa ilang parte pa ng Zamboanga Peninsula and Northern Mindanao. Habang may mga light to moderate rains naman dahil po sa hanging amihan dito sa Cordillera Region at sa natitirang bahagi pa ng Cagayan Valley. At pagsapit po ng Sunday afternoon to Monday afternoon, that's December 8 na, ito po yung time kung saan kumikilos na ang bagyo sa may Northern Palawan hanggang sa makalabas po dito sa may West Philippine Sea. So affected pa rin ng Bagyong Wilma ang Occidental Mindoro, Antique and Palawan, posible yung 50 to 100 millimeters na dami ng ulan. Habang ang natitirang bahagi ng Luzon, ito yung eastern sides po, no, affected po sila ng shear line pa rin. Aangat yung shear line as far north as Cagayan, Isabela, Aurora, down to Quezon, Laguna, Batangas, Camarines Norte, Marinduque, Oriental Mindoro, and Romblon. Posible pa rin yung 50 to 100 millimeters. So manaka-naka yung malalakas na mga pag-ulan at andyan pa rin po ang banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga bulubundukin na lugar. Para naman sa gale warning or babala sa ating mga kababayan na nag-CC travel po, no, within the next 24 hours, posible yung hanggang 5.5 meters or nasa halos 2 palapag ng gusaling taas na mga alon malayo sa Pangpang dito po sa silangang baybayin ng Luzon and Visayas. Simula po yan sa eastern coast ng Cagayan, pababa ng Isabela, Aurora, Northern coast of Quezon, kabilang na ang Northern and Eastern Polillo group of islands, Camarines Norte, matataas ang mga alon, Northern coast of Camarines Sur, Catanduanes, lalo na sa Northern and Eastern coast ng Albay, Eastern coast ng Sorsogon, dito rin po sa may Northern Samar, at sa eastern coast of Eastern Samar, delikado po ang mga pag-alon. Yan ay impluensya ng parehong northeast monsoon kung dito sa may Northern Luzon, at yung Bagyong Wilma dito naman sa may eastern coast ng Southern Luzon and Visayas. So most likely po pagbabawalan yung mga small sea vessels po natin na pumalaot at the moment, habang yung malalaking sea vessels posibleng payagan po, no, pero makipag-ugnayan pa rin po sa inyong mga local coast guards. Ipinagutos na ng Korte Suprema na ibalik sa PhilHealth ang bilyong-pisong pondo nito na ipinalipat ng gobyerno sa National Treasury. Batay sa naging desisyon ng Supreme Court, labag sa konstitusyon ang ginawang paglipat sa pondo na PhilHealth. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. The Supreme Court was unanimous when they ordered the return of the 60 billion pesos funds of PhilHealth transferred to the National Treasury, and they were also unanimous in permanently prohibiting the transfer of the remaining 29.9 billion pesos fund balance. Sumang-ayon ang lahat ng mga mahistrado ng Korte Suprema na dapat ibalik sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang 60 billion pesos na kinuha ng gobyerno at inilipat sa National Treasury. Permanente na ring pinagbabawalan ang gobyerno, partikular ang Department of Finance, na ilipat ang natitirang 29.9 billion na fund balance ng state insurer. Mayorya ng mga maestrado ay sumang-ayon na unconstitutional o labag sa saligang batas ang utos na ilipat ang kabuuang 89.9 billion pesos na pondo ng PhilHealth. Kaya pinawalang bisa din ang Special Provision 1D Chapter 43 ng 2024 General Appropriations Act o 2024 GAA at ang Department of Finance Circular No. 003/2024. Ayon sa Korte Suprema, isang rider o isang probisyon na isiningit lamang sa 2024 GAA ang naturang probisyon at wala naman talagang kinalaman sa national budget. Hindi rin malinaw ang isiningit na probisyon dahil gumamit ito ng terminong fund balance na hindi naman nakasaad o ipinaliwanag sa 2024 GAA. Void o invalid rin ang nasabing special provision dahil binabago o inaamyendahan nito indirectly ang syntax laws at ang Section 11 ng Universal Healthcare Act na nag-uutos na dapat magtabi ng reserbang pondo ang PhilHealth at ang sobrang pondo ay gamitin sa investment.
These measures undermine the very nature of PhilHealth funds as pooled resources for social health insurance, hinder the UHCA's goal of delivering comprehensive and universal health care, and ultimately violates the people's right to health and to an affordable, sustainable, and accessible public health insurance. Ayon pa sa Supreme Court, may grave abuse of discretion sa panig ng Kongreso at Department of Finance dahil sa utos na i-remit ng PhilHealth ang bilyong-bilyong pisong pondo. Pero paglilinaw ng Korte Suprema, hindi naman ito otomatikong nangangahulugan na mayroon ng pananagutang kriminal si dating Finance Secretary at ngayon Executive Secretary Ralph Recto. Sa pahayag na inilabas ng kalihim, sinabi nitong iginagalang ng Malacanang ang desisyon ng Korte Suprema. Iginiit rin nito na inilipat lamang ang pondo alinsunod sa mandato ng Kongreso at pahintulot ng mga legal agency ng gobyerno. Wala rin anilang pananagutan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagsertipika bilang urgent sa 2024 GAA, kung saan isiningit ang probisyon para sa lipat pondo dahil sinang-ayunan naman ito ng Kongreso. Hindi naman anila labag sa saligang batas na sumulat noon ng Pangulo kay dating House Speaker Martin Romualdez upang pabilisin ang proseso sa pagpasa ng panukalang budget ng gobyerno. Nagpasalamat naman ang health advocate na si Tony Leachon sa Korte Suprema sa naging desisyon nito sa kaso at sa mga petitioner na buong paninindigang ipinaglaban ang kasong ito para ipagtanggol ang pangakong health for all. Batay naman sa desisyon ng Korte Suprema, dapat ibalik ang 60 billion pesos sa PhilHealth at idadagdag ito sa kanilang budget para sa susunod na taon. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nangangailangan ng karagdagang personnel ang Office of the Ombudsman sa gitna na nagpapatuloy na malawakang investigasyon at posibleng pagsasampa ng kaso laban sa mga sangkot sa kontrobersyal na flood control projects. Ipinaliwanag ito ni Assistant Ombudsman Nico Clavano ngayong matatapos na sa loob ng 2 buwan ng operasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon kay Clavano, bagaman mas mabilis at mas masinsinan ang kultura ng pagtatrabaho ngayon sa Ombudsman, nananawagan sila sa mas maraming abogado, inhinyero at certified public accountant lawyers upang mapalakas ang puwersa sa pagresolba ng mga kaso. Dagdag pa niya, palalawakin din ng ahensya ang kanilang capacity building at training programs upang matiyak na maisasagawa ang case handling ng paisa-isa at may kalidad. So everybody in the Office of the Ombudsman has raised to the occasion, no, and they have expressed their willingness to work double time. But on top of that, we are inviting lawyers, engineers, and CPA lawyers to come join the Office of the Ombudsman to add to the plantilla that may be used in the solving or in the investigation of these cases. Sa pinakabagong year-end search report ng Google, lumitaw na nanguna ang Gemini AI bilang top trending topic sa Pilipinas. Sinundan ito ng mataas na interes sa 2025 midterm elections at ang Roblox game na Grow a Garden. Pumasok din sa top 5 searches sa news category ang earthquake near me dahil sa sunod na lindol sa Cebu at Davao. Sa entertainment, pinuno ng mga Korean drama series ang top 5 show or series kung saan nanguna ang Squid Game at sinundan ng When Life Gives You Tangerine. Kasabay nito ang pagdagsa na sport searches tulad ng NBA Finals, FIBA Asia Cup at pagbabalik ni Manny Pacquiao sa ibabaw ng ring. Samantala, sa personalities ng ibabaw si Andy Byron sa male searches at si Alex Yala naman sa female list, habang sa farewells category ay nanguna aktres na si Barbie Hsu. Dagdag kaalaman po. Alam
Alam nyo ba, merong 7 habits na sinasabi na totoong nakapagpapahaba daw ng buhay. Hindi po vitamins o kung ano-ano pa man. Lifestyle lang daw. At ito ang sinasabi ng mga top longevity scientists. Number 1, hindi dahilan ng lahi mo. Sabi ng experts, 20% lang ng lifespan mo ang dahil sa genes. Yung 80%, nasa ginagawa mo araw-araw. So kung feeling mo nasa lahi kasi namin, nope, may laban ka pa. Pangalawa, exercise. Yan ang totoong anti-aging. Hindi supplements, hindi IV drips. Exercise ang pinaka-proven na pampahaba daw ng buhay. 150 minutes a week lang, pwede ka raw umabot ng plus 4.5 years. Walking lang yan ha, pero dagdagan mo ng kaunting weights para mas panalo. Number 3, Mediterranean diet. Basic pero effective. Walang magic food. Pero kung may best diet talaga, ito daw yun. Gulay, berries, olive oil, whole grains, legumes at lean protein. Nakakababa ng kolesterol, sugar at risk ng heart disease. Pang-4, tulog. Hindi pwedeng kulang. 7 hours a night. Hindi sobra, hindi kulang. Sabi ng research, kung sira ang tulog mo, mas mataas ang risk ng stroke, cancer, dementia at diabetes. So, ayusin mo na ang body clock mo. Number 5, makipag-usap sa tao. Loneliness is equals parang half pack of cigarettes a day ang effect sa katawan. Kaya kahit 1 o 2 kaibigan lang, malaking bagay na yan. Number 6, iwas toxins, pollution, microplastics, pesticides. Hindi mo totally may iwasan pero pwede mong bawasan. Gumamit ng glass containers, water filter at umiwas sa smoking. At number 7, the future is exciting. Scientists are developing organ clocks, anti-inflammatory drugs at cell rejuvenation tech. Pero habang hinihintay natin yan, simulan mo muna basics, libre naman mag-exercise at matulog ng tama. Kaya gusto mong humaba ang iyong buhay? Hindi kailangang mahal, kailangan consistent lang. At syempre, magtiwala lagi sa magagawa ng Diyos. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito na po ang ating mga naging kausing ngayong araw ng Biyernes. Salamat po, shout out kina Alfredo Beria Jr., Elsa Sinlao at Meli Daray. Maraming salamat din kay Leo Marie Reyes, June Namay from KSA at Mark Anthony de Guzman. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng awit, 37:3 hanggang 5 na nagsasabi, tumiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti. Tumahan ka sa lupain at gawin mong kumain sa kanyang pagtatapat o pagkatapat. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyarin. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Magandang gabi po.